At balik na nga tayo mga boss sa ating kwento at katuwaan. Kung maalala nga natin na yan ang atake na ginawa niya para kay Jing, nakadahilanan bumaon nga ito sa lupa. Tiyak na malaking pinsala ang natamo dito ni Jing. At ano nga ang nangyari sa kanya? Ito ba ay tapos na? Sa pagkakataong nga ito ay wala pa ring nakakapigil dito kay Don Prix. Lalo na nang nilabas niya ang nakakatakot na abilidad na ito. Yun lang pala ang itatagal niya. Ang akala ko pa nang ay naiiba siya sa lahat. Sabi ni Don Prix, si Master Jing ay napabaksak niya. Sino pa? Sino pang makakapigil sa kanya? Yun naman ang nasa isip ni Kite. Eto namang si Hisoka ay talagang napatitig na nga lang sa nangyayari. Dahil alam niya na kahit lumaban siya ay mapapahamak lang din siya. Wala nang ibang para kundi lumaban. Lumaban kami hanggang katapusan kahit nabuhay pa namin ang kapalit. Yun na lang talaga ang naiisip ni Zeno. Dahil nga, itong mga kasama nila na si Silva ay baksak pa rin dahil sa matinding pinsala na natamo nila sa kanilang katawan. Kaya naman wala pa rin silang malay at bugbog na bugbog nga ang mga katawan nito. Kasama din naman dito si Sig Soldic na isa rin nakipaglaban dito kay Don Prix, ngunit hindi pa rin ito umubra. Si Killua naman ay isa rin sumubok sa lumaban dito kay Don Prix, ngunit nabigo nga rin ito para mapigilan ang hari ng Dark Continent. At syempre hindi mawawala dito si Gon na unang nakipaglaban kay Don Prix, ngunit nga ito ay nagkakamalay na. Balik na nga tayo dito kay Don. Nakatitig nga ito sa kanila. Ngayon, sino naman ang isusunod ko para naman maubos na kayong lahat? Banggit nga ni Don Prix sa kanila. Nag-uumpisa na ngang gumalaw etong kapangyarihan ni Don Prix na nagbabadya na handa na naman itong umatake. Ngunit sino pa ba sa grupo ni Jing ang kayang lumaban sa kanya? Tatapusin ko na kayo. Iniisip naman ni Kite sa pagkakataong ito ay handa na sila. Handa na sa kapahamakang mangyayari sa kanila. Ganun nga din ang iniisip netong si Hisoka. Wala na akong pakil sa mangyayari. Lalaban ako hanggang katapusan. Ito na nga lang ang naiisip na paraan ni Zeno. Buo na ang loob nila. Alam nila na wala silang pag-asa. Ngunit lalaban na nga lang daw sila kaysa wala silang ginagawa. Yan na nga lang ang naiisip nilang tatlo sa napakaalanganin na pagkakataon. Ito na nga, at naghanda na nga si Don Prix para sa pag-atake sa kanilang tatlo. Nangaatakihin na nga sila at bigla namang nilabas ni Hisoka ang pinakamalakas niya na bungee jump para pigilan ang suntok ng napakalaking kapangyarihan neto ni Don Prix, at napigilan niya naman ito. Ginawa niya itong pananggalang para sa kanila. Ngunit naisip nga ni Hisoka na habang tumatagal ito ay hindi niya kakayanin dahil nga sa bigat at lakas ng kapangyarihan neto ni Don Prix. Kaya sabi niya naman kay Zeno at kay Kite na umalis na nga ito sa kinaroroonan nila. Dahil pag tumagal pa ito ay pare-parehas silang mapapahamak. Sinabi naman agad ni Zeno kay Kite na dali na nga itong si Killua at Gon para umalis na dito. Gulat na gulat at pag-aalala ang nararamdaman ni Kite. Tanong naman ni Kite, paano naman kayo? Ano ang gagawin nyo? At bigla na nga lang nagsalita dito ulit si Hisoka na minamadali na nga sila para makaalis sa kinaroroonan nila. Wala na nga nagawa dito si Kite kundi ang gawin na lang ang sinasabi nila. Huwag kang mag-alala, basta iligtas mo si Gon at Killua. Hindi kayo makakatakas. Lahat kayo ay uubusin ko. Nang bigla na nga lang itong sinundan pa ang pag-atake sa kanila. Naging dahilan na napakalakas na pagsabog. At ayan na nga, hindi na nga nakaya ni Hisoka pang pigilan ang pag-atake ni Don Prix. Kaya naman ayan ang nangyari sa kanya. Katapusan na nga rin ba talaga ni Hisoka? Napakatindi ng pagsabog na yon. Bawat atake ni Don Prix ay talagang napakalakas nito. Nakaligtas naman agad dito si Kite. Wala na nga rin siya magawa kundi panoorin na lang ang pagsabog at pag-atake nito ni Don Prix. Like, Hindi share, niya na rin alam kung ano subscribe. talaga ang nangyari dito kay Hisoka. Si Zeno rin naman ay nakaligtas din at nakalayo siya sa pagsabog na yon. Napatitig na lang talaga siya sa napakadelikadong abilidad nito ni Don Prix. Hindi, si Hisoka. Sa napakatinding atake na yun,
kung hindi kami nakaalis, siguradong tapos na rin kami ngayon. Bigla naman baksak ng kamay nito ni Kite na talagang naiinis sa sarili. Naiinis siya dahil nga sa bilis na pangyayari ay hindi niya nagawang iligtas etong si Gon at Killua. Hindi niya alam ang nangyari kung paano nawala sa paligid niya ang dalawa. Nang biglang may dumating dito sa tabi niya. Ito pala ay si Gon at karga-karga niya nga etong si Killua. Maalala natin nung umpisa ay nagkamalay na nga etong si Gon. At nagulat nga dito si Kite at tuwang-tuwa nga siya sa nangyari. Sabi niya pa kay Gon ay buti nga ay ligtas sila. Ngunit kailan pa siya nagkamalay. Ngunit hindi na nga sinagot ni Gon yun. Kite, si Jing, nasaan? At si Hisoka ba? Ang taong inatake ni Don Prix? Tanong ni Gon na parang nag-uumpisa na namang itong magalit. At balik na nga tayo dito kay Zeno na bigla na ngang umatake. Ngayon, wala na akong pakialam. Ganon din naman ang mangyayari. Mapapahamak din kami. Lalabanan kita kahit may kapahamak ko pa. At tuloy-tuloy na pagsugod niya nito ni Zeno. Walang pag-alinlangan ang gagawin niyang pag-atake. Ngayon, susubukan kitang atakein sa taas. Tignan natin kung mapipigilan mo ito. Matapang matandang ito. Ngunit wala pa rin magagawa kung ano man ang binabalak mo. Eto na si Zeno at nag-uumpisa ng atakiin etong si Don Prix. Eto ang natitira niyang lakas at ang pinakahuli niyang alas. Ngayon, subukan mong pigilan ito. Ang Dragon Aura na mas malakas sa Dragon Head at Dragon Dive. Tuloy-tuloy na nga ang pag-atake dito ni Zeno. Ngunit mapapansin natin na kalmado nga lang itong kapangyarihan ni Don Prix. Huwag mo akong mamalitin! Nang biglang dinakot nga lang ito ng abilidad ni Don Prix. Ganon-ganon niya lang napigilan etong atake ni Zeno. Hindi na bago sa akin ang mga ganong atake. Kaya naman, wala nang kwenta sa akin ang mga ganyan. Ngayon, umanda ka sa magiging katapusan mo. At sumabog nga lang etong atake ni Zeno kasama siya. At talagang nasayang at walang nangyari sa ginawang atake ni Zeno. Hindi nga umubra dito kay Don Prix ang mga ganon. Ngunit ito naman ang naging dahilan kung bakit mas lalo nagalit etong si Gon. Grabe naman talaga etong lakas ni Don Prix. Ngunit walang duda dahil siya nga naman ang hari ng Dark Continent. Makikita natin na nalaglag nga itong si Zeno mula sa kamao ng kapangyarihan ni Don Prix. Matindi ang pinsala ni Zeno sa nangyari at sunog na nga ang buong katawan pa nito. Natulala na nga lang talaga dito si Kite dahil nga iniisa-isa na sila tapusin ni Don Prix. Sa pagkakataong ito ay naisip niya na rin lumaban ng buong lakas. Ngunit balik nga tayo dito kay Gon na tila parang nawawala na naman ito sa sarili dahil sa sobrang galit. At ayan na nga, isang itim na aura na naman ang nilalabas nito mula sa kanyang katawan. Ngunit mas malakas ito ng sobra at mas maitim kaysa una niyang mga ginagawa. Makikita natin na sobrang galit na galit nga itong si Gon at wala na nga ito lalo sa sarili niya. Agad naman itong napansin ni Don Prix. Ano yun? Alam ko na, ang batang yun, siya ang dahilan at pinanggalingan ng malakas na aura na yun. Kung ganun, nagkamalay na pala siya. May natatago ka pa palang lakas para lumaban sa akin. Ngayon, sisiguraduhin ko ang iyong magiging katapusan. Banggit nga dito ni Don Prix para kay Gon. Balik nga tayo dito kay Gon na makikita natin na punong-puno nga ito ng masamang aura. At bigla na nga lang nawala etong si Gon. Alam naman agad ni Don Prix na atake na nga etong si Gon. Ngunit sa bilis ni Gon ay hindi niya napansin at ayan na nga, umatake na nga etong si Gon. Magbabayad ka. Tatapusin kita dito din mismo sa lugar mo. Banggit nga ni Gon. Malaki ang pinagbago ng bilis at lakas niya. Kakaibang bata. Walang duda, siya ay may taglay na kapangyarihan ng Dark Continent. May pakiramdam ako na siya ay nagmula dito. Grabe nga ang pag-atake na ginawa ni Gon na iyon na naging dahilan kung bakit bumagsak itong kapangyarihan ni Don Prix at nawasak pa nga ang kaliwang braso nito.
wala nang ibang iniisip dito si Gon, kundi ang tapusin etong si Don Prix dahil nga nauubos na ang mga kasama niya. Ibubuwis niya talaga ang buhay niya para sa mga kaibigan at kasama. Si Kite na nga lang ang natitirang may malay sa kasama ni Gon at nag-aalala nga ito sa ginagawa ni Gon dahil ang pagkakaalam niya ay buhay na nga na naman ang kapalit nito sa aura at lakas na gamit-gamit ngayon ni Gon. Bagsak pa nga rin etong si Don Prix. At hanggang dito na nga lang muna ang ating katuwaan. Sa ngayon ay yun lamang mga boss. Salamat sa panonood. At sana ay mahintay nyo pa ang susunod.